Malabahan nga po natin muli. At ako po makikipagbukas sa inyo sa aklat po ng Malakias chapter 3, verse 13 to 18. So, kaya po ang pangako. Amen. So, handa na po ba na makinig? Ang bawat isa po sa pangako po ng Panginoon. Akin po babasahin, ulitin ko po. Sa aklat po ng Malakias chapter 3, verse 13 to 18. Ang sabi po dito, masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin sa nangyayari. Ngunit, ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? 13. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa natin kasalanan? 15. Hindi ba kung siyang palalo ay siya pang pinagpapala? Di lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit, hindi sila pinaparusahan. 16. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. May paggalang kay Yahweh, may takot kay Yahweh. Ang sabi ko, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. 17 minutes the promise of God. Magiging akin sila. Amen. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh ng mga Panginoon sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangin ko sila. Sa araw na ako'y kumilos, itatangin ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. 18. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa kanya. Palapakan natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Binigyan lang po ang lingko, nagtutong Joseph ko, rin ng Panginoon. Pero salamat sa Lord dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsalita ng mga paglingkod sa kanya. Sa kabila ng mga nararamdaman, mabuti pa yung Lord. So sa oras nito, ang sabi mo, di ba ang pangako? Nabasa po natin, narinig na sa pinakauna ay ang sabi ng Lord na saktan tayo siya. Amen. Masakit tayo po sa kanyang kalooban. May mga tao nagka-question na anong mapapala namin kung maglilingkod kami sa'yo? Amen. Ano ba yung saysay? Amen. Nang pagpapakita sa Panginoon na tayo pinagsisisi. Amen. At tumatalikod sa mga nagawa natin kasalanan. Amen. Ano ba yung kabuluhan ng mga bagay na yun sa harap ng Diyos? Nalisis na sasaktan tayo pala ang Lord. Amen. Sabihin, ipinapakita natin, sabihin, sinasabi natin na wala namang saysay, kundi walang kabuluhan, sayang oras, nakakainip, na maglingkod, sumunod, sumagba, lalo pagsante, dumating po, maging kumating ang mga gathering. Ibang minsan, iniisip natin, nakakaantay ko lang. Sayang oras, maglilinis na naman mo, gagawa na naman mo ng mga bagay na dapat mo maglilinis. Which is, alam niyo, nasasaktan tayo po. Pero isang bagay na nakita ko po dito, na sinasabi ng Panginoon, magkaiba ang mangyayaring magaganap sa mga taong naglilingkod at hindi naglilingkod sa Panginoon. Amen. Makikita natin ang kanyang pangako. Amen. Saan daw po? Amen. Doon daw po sa mga gumagalang, sa mga nagtakot, sa mga nagmamahal, nagpapatuloy pa rin sa Diyos. Amen. Sa kabila ng lahat ng kahinaan, sa kabila ng lahat ng pagkukulang, pagkakamali sa buhay, tuloy. Amen. Tuloy pa rin po sa paglilingkod. Kung nandito natin kayo kagabi, ay magaganda po ang mga revelation ng Diyos sa bawat isa sa ating kagabi na napag-aralan, napag-usapan, nireveal ng Diyos, na alam niyo ang Lord, talagang siya po ay, alam mo yun, nagpalampas na. Sa Old Testament, makikita po natin na ang Diyos po ay nagpalampas ng mga pagkakamali, pagkakasala.
Amen na mga tao. At the same time, maganda po yung verse na sabi ni Brad Engineer, no na, alam mo na kahit gaano kalaki, amen, kahit gaano karami yung ating buhay sa kasalanan, sabi po sa Samuel, amen, 12:20, kung di po nagkakapalinang, sabi ng Panginoon, magpapingan kayo, huwag mo rin talikuran. Amen, nagkasala ka, nagkamali ka, huwag mo rin talikuran. Amen, kasi yung sinasabi ng Lord, hindi natin matatanggap ang kanyang mga pangako na hindi tayo magpapatuloy na maglingkod sa Kanya. Amen, kasi sabi niya, magiging akin daw po yung mga yung mga gumagalang, nananatili, naglilingkod, sumusunod, kahit napakahirap ang sabi ng Panginoon, darating ng oras na kapag ako'y kumilos, itatangin ko kayo. Pag sinabi kong itatangin, ibig sabihin, iba. Maging iba yung kalagayan natin doon sa mga ibang tao na hindi sumusunod sa Diyos. Na kumpara sa atin na sumusunod, naglilingkod sa Panginoon. Amen. Nakagaya po sa Israel, nakita po natin. Di ba sa Exodus, nakita natin kung gaano po na, alam mo yun na sinisave, nililigtas po ng Diyos ang bayang Israel. Hello, sa bansang Egypt. Di ba sa lugar po ng Goshen, hindi po nagpapadala ang Diyos ng saling doon. Dahil gusto po ipakita ng Lord na iba ang magiging buhay na sa piling ng Diyos. Iba ang magiging, sa piling mo, Diyos, may kalayaan. Sa piling mo, Diyos, may kagalakan. Sa piling mo, Diyos, ay may tagumpay. Piling ng Panginoon. Nasa piling talaga ng Diyos, may kalayaan. May kagalakan, may kasiyahan, may kasaganaan, may tagumpay ng Diyos. Kaya nga po, pinipili tayo ng Lord na maglingkod, magpatuloy sa Kanya dahil ibigay niya yung mga sumusunod gumagalang sa Kanya. Paano kung di tayo sumusunod? Paano hindi tayo nagpapakita sa Lord na nagsisisi tayo sa lahat? Sa mga nakalipas natin din, paano na ng ating buhay? Ibig sabihin, wala nang pangako ang Diyos dun sa mga hindi sumusunod sa Kanya, dun sa mga hindi nagbabagong buhay, dun sa mga hindi nagsisikap. Pagkos ang sinasabi ng Biblia, lahat ng pabor ng Diyos ay ibibigay na doon sa mga nagpapatuloy na naglilingkod sa Kanya. Amen? Bigay niyo, ako rin po namamangha sa Old Testament dahil grabe po ang pabor ng Diyos sa Israel. Talagang lahat ng pabor ng Diyos binibigay niya, ginagawa niya para lang pimaligtas at manatili sa kanyang bayang pinilit. Pero hindi tayo church. Pinipili tayo ng Diyos. Hindi na pinili ang Lord. Kumbaga, kinakausap niya tayo araw-araw. Bagitong sa mga nagsasalita, nagsa-chat, hello, nangangamusta sa atin na, tara na, magpatuloy ka sa Panginoon. Kalimutan mo lahat. Amen. Kasi iba ang Diyos eh. Magiging iba ang Diyos sa'yo. Sa mga nasumusunod sa Kanya, kapag hindi ka magpapatuloy, iba ang Diyos. Ulitin ko po, iba ang Diyos sa mga hindi nagpapatuloy at iba rin po ang Diyos sa mga nagpapatuloy na nagulungin sa Kanya. Amen? Kasi yun po sabi niya magiging akin, magiging tayo po sa Diyos, magiging property tayo ng Diyos. Ibig sabihin, pag property tayo ng Diyos, pangangalagaan niya tayo, ingangatan niya tayo, proteksyonan niya tayo. Diba sa lahat? Ibig sa lahat ng mga demand na gusto tayong nakain sa Diyos, gagawin ng Diyos ang lahat. Manatili ka lang sa Kanya. Talagang may gagawin po tayo, bakit tayo tumanggap ng pangako. Amen? Gusto mo ng kalayaan, manatili ka sa Panginoon. Gusto mo ng kagalakan, gusto mo ng kasiyahan, ng kapayapaan, manatili ka sa Diyos. Kasi binibigay ng Diyos yung mga bayan, binibigay ng Diyos yung nagpapatuloy sa Kanya. Pinagbibigay ng totoo, gumagalang, nagkakaroon, may takot sa Diyos. Iba. Amen. Iba talaga. Kaya sa piling ng Diyos, may kalayaan talaga. May kagalakan. Kaya sa oras ng the church, ipinapangako ng Lord na magpapatuloy kang maglingkod. Kung magpapatuloy kang sumamba, kung magpapatuloy kang ginagalang, may takot sa Diyos, ang sabi niya, sa piling na bibigyan ka na ng kalayaan. Sa piling na bibigyan ka na ng kagalakan. At sa piling na lalong-lalo, bibigyan ka rin ng tagumpay sa buhay na ito. Amen? So, hindi po sayang, walang sayang.
Walang, hindi po totoo na walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan po ang pananatili na kung wala ay tumatulog na lang tayo. Hello? Doon na lang tayo sa labas, kaya tayo mag-church kung wala. Amen. Bakit tayo, sige na, bakit pa tayo pupush ng Lord na magpunta ng church? Wala rin pala. Church. No. Dahil hindi po pwedeng mawala ng kabuluhan ng lahat natin ginagawa sa Panginoon. Amen. Kasi hindi nagsisinungaling ng Lord sa dalawang bagay. Ang sabi po ng Hebrew chapter 6 verse 17, hindi po na nagkakamali 18. No, dalawang bagay ang hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago yung pangako ay sumpa. Alin ka doon ang gusto mong, alin doon ang gusto mong matanggap sa buhay? Yung pangako o yung sumpa. Hello? Doon na tayo sa pangako. Amen? Doon na tayo sa pangako ng Diyos, nagkasipesyon na niya tayo, iingatan niya tayo, hello, itatangin niya tayo, sa piling niya, pinagkapin niya tayo. Amen? Salamat po sa Lord, sa makinig po na pangako ng Panginoon na church, iulitin ko po, sinasabi ng Lord, dahil po sa mga magpapatuloy na maglingkod sa kanya, ibibigay niya tayo. Itatangin niya tayo. Pagkakabit niya tayo, ililigtas niya tayo. Wala, ibibigay niya tayo sa lahat ng gawa ng Diyos sa mga. Walang